GG! Yan, so hello again. Ito na yung karugtong, another sample problem. Wherein, ito-drawing natin ang shear and moment diagram for the beam shown in this figure. So also, as we solve, try na din natin hanapin, if we can, yung maximum moment ng ating beam. Okay? Sige. So we have this loaded beam wherein meron tayong point load sa mid-span. Meron tayong uniformly distributed load from point B to point C and a concentrated moment doon sa pin support natin o sa roller support natin sa point A. So ang mangyayari dito, kukunin muna natin ang reactions, and then after natin makuha si reactions, then we will proceed to create yung ating shear and yung moment function natin. And because nagkaroon tayo ng discontinuity, so when we say discontinuity, nagkaroon tayo ng change in loading from A to B and B to C, paano? As you can see, from point A to point B, wala tayong loading na nakalagay dyan. Meron tayong moment sa A, pero from A to B, we have nothing. And from B to point C, meron. Diba? Nagkaroon tayo ng load. So, a point load at point B and yung UDL from point B to point C. So, sa case na to, magkakaroon tayo ng dalawang cut. Diba? So, ibig sabihin, magka-cut tayo from A to B and from B to C. Kasi nga, nagkaroon tayo ng change in loading condition or sa support. So, with this, unang-una, solve muna natin ang reaction sa A and sa C. So, here, meron tayong simply supported, support. Hindi ko na ilalagay yung horizontal kasi wala namang horizontal load. So, let's have a CY and AY. Okay? So, first, magkaroon tayo ng summation ng moment sa C para makuha natin ang AY and also a summation ng moment sa A para naman makuha natin si CY. Okay? Sige. Let's do summation ng moments sa A. So, equal yan sa 0. Let's say, clockwise is equal to counterclockwise moments. So, first, we'll have AY. Ang distance niya from C? 10. Okay? Pwede niyang screenshot yung figure. In case na lumipat tayo, makikita niyo pa rin. So, AY times 10 plus yung concentrated moment natin, which is clockwise din. So, i-add mo. 80 kilonewton meter. So, wala na tayong clockwise. Next, counterclockwise moments. We have the 15 times yung 5 plus yung UDL natin. So, 5 times 5, yung area. Then, yung distance sa centroid. So, kalahati ng 5. 2.5. So, therefore, ang AY natin ay... Okay, AY is... So, 15 times 5 plus 5 times 5 times 2.5 is 80. Divide that. 5.75. Kapag nag-summation tayo ng forces vertical, okay? Kapag nag-summation tayo ng forces vertical, makukuha natin si CY. Summation ng forces vertical is equal to 0. Yan. Pataas is equal to pababa. Eh, hindi, ayoko nga pala ng summation ng forces vertical. Gusto ko nga pala summation ng moment. So, summation tayo ng moment sa... Bakit pala iyan? Sa C to guys, ha? Sa C. Summation ng moment tayo sa A ngayon. Is equal to 0. Okay, so meron tayong CY. Diba?
counterclockwise from A, CY, times 10. Ano pa? Wala na. Diba? Kapag nag-moment tayo sa A, si CY, counter, wala na. O, isa lang. So, yung clockwise is yung 80. So, equal siya sa 80 plus yung 15 times 5 plus yung UDL. So, 5 times 5 times yung distance. So, from A, so 5 plus yung kalahati ng 5. So, 5 plus 2.5. So, therefore, CY is 5 plus 5 times 5 times 5 plus 34.25, so kilo Newton. So, okay na. May mga reactions na tayo. Let's proceed sa next part, yung cut. Yan. So, saan tayo unang magka-cut? Magka-cut muna tayo dito. Yan. Ito yung unang cut natin from A to B. So, any length yan from A to B. And then, another cut naman, okay? So, any length naman from, yan, from A hanggang dito sa point na to. Okay? So, dahil nagkaroon tayo ng dalawang cut, let's say yung unang cut natin, this distance, let's call this x sub 1. And yung pangalawang distance, that is x sub 2. Ayan. So, dun muna tayo sa unang cut. So, let's say, ito yung ating, how do we put it? Okay, ganito na lang. So, at, yan o, x sub 1, or x, if x sub 1 is less than, or greater than 0 and less than 5. Tama? So, siya yung length from 0, mula dun kay A, hanggang sa B, which is 5 meters. Okay? Siya si x sub 1. So, ito na yung ating FBD. Okay? So, we cut. Right? Ito na yung beam. Meron tayong support. This is AY. Ano pa? Yung moment. So, ilagay natin si moment. 80 kilonewton meter. So, nagka tayo dyan. So, following the sign convention, ito yung moment natin. Ito yung positive. So, yung una natin ginawa sa mga unang video, I am aware na nakalimutan ko yatang i-consider yung sign convention, particularly dun sa pinakanauna. But for now, let's correct it. Itama na natin. So, nakalimutan ko kasi na may sign convention. So, ito yung sign convention natin. So, para positive, okay? Para yung positive na makuha natin, it means the moment causes compression sa top fiber. Okay? Ganito yung nagagawa niya. O, yan, o. Yung smiley face, ito yung beam mo. Yan. Siguro naman narinig nyo na yan somewhere, yung smiley face na yan. So, kapag nakakapag-create ng smiley face, yun yung positive moment. Ito na yun. Diba? Imagine ka ng stick, inikot mo ng paganto. Diba gaganon siya? Gaganon. Okay? Okay. So, ito yung moment. May shear pa dyan, pero wag na nating isama kasi hindi naman yan concern. Joke lang, concern. Okay, isama mo. Ano yung positive shear? Anong sabi doon sa sign convention? Sige, recall natin. Baka may amnesia ka na eh. You know? Yun. Ito yun, no? Ito yung positive moment. Ito yung positive internal shear. So, dahil ang kinoconsider natin sa ating cut is yung nasa left, ito yun. Itong dalawang to. Ito yung nasa left side, di ba? Pag nag-cut ka. Ito yung nasa right. Ito yung nasa left. So, nasa left tayo. So, dapat pababa siya. Okay. Para hindi na kayo malito, sundan nyo na to. So, pababa. Alright. This is shear. So, first, let's do summation ng forces vertical para makuha natin ang shear function from
0 to 5. So, note mo na ito ay from 0 to 5 lang. So, hindi ka pwedeng maglagay dyan ng x equals 6. So, kung magsasubstitute ka, from 0 to 5 only. So, i-note mo yan. 0, so up is equal to down. Okay? Okay, itong distance pala na to, from A to the cut, is x sub 1. So, summation of forces vertical, we will have AY is equal to B. Then, therefore, V, yung shear function natin is equal to, di ba may value tayo ng AY? Yes, 5.75. Okay? Then, summation tayo ng moment about dun sa cut natin, kung saan tayo nag-cut. Yan. So, equal to 0. Ayan. Counter is equal to clockwise moments. Excuse me. We will have counter as yung M equals sa counterclockwise, which is AT. Okay? Plus yung AY times x sub 1. So, AY times x sub 1. So, yung moment function natin is 80 plus, ano yung AY? 5.75 x sub 1. So, ito na yung shear function. Ito yung moment function. Lagyan natin ng arrow. Ano? So, let's say, equation 1. Equation 2. Continue naman natin ito para sa x sub 2, which is yan yung from 5 to dulo, 10. Okay, from 5 to 10. So, another cut. Ito yon yung pangalawang cut. So, cut na natin. So, at 5, greater than 5, yung x sub 2, pero less than 10. Okay? Sige. So, for this one, drawing muna natin ang ating FBD. Okay? FBD. Nandito si AY. Nandito si point B somewhere. Okay, point B. Let's say point A. May moment tayo, of course, dito. Yung 80 kilonewton meter. Then, let's put the load here. Alright. So, syempre, meron pa tayo ditong 15. Tama? 15. So, ilagay natin. May 15 tayo dyan. Then, meron tayong UDL, which is, let's 5 kilonewton. But 5 kilonewton meter, 15 kilonewton meter to. 5 kilonewton meter. And since nag-cut tayo somewhere at this point, hindi ngayon natin alam yung distance from this to this. Diba? Hindi natin sure kung ano yan. Okay. Pero alam natin na yung distance mula dun sa cut hanggang kay A, x sub 2. Tanggalin mo yung 5 from A to B. So, therefore, yung part na to, okay? Lang. If yung from A hanggang dulo, dito na lang, is x sub 2, diba? Sabi natin x sub 2 yan, mula kay A hanggang dun sa pinagkatan. And from A to B is 5. Ibig sabihin, from B hanggang dun sa dulo, we can tell or we can say na siya ay x sub 2 minus, yes, minus 5. Yung distance na yan. So, hopefully that is clear. So, let's proceed
Onputting muna yung ating internal reactions. So, ito yung positive moment. Ito naman yung shear. So, let's go. Summation tayo ng forces. Vertical is equal to 0. Up is equal to the down. Ano yung mga pataas? Sige, isa-isahin natin. Yung AY. Oops, wala na. Ano yung pababa? Yung 15. Then, yung UDL, Uniformly Distributed Load, na 5 kN meter. So, ilagay natin. So, AY, which is 5.75, equals sa 15 plus 5 times x sub 2 minus 5. Right? 5 yung height. Ang base niya ay x sub 2 minus 5. So, simplify muna natin. As, meron pa palang isa. Yung shear na V. Pababa din pala siya. Tama? So, plus V. So, isolate natin yung V. So, V is equal to 5.75 minus 15 is negative 9.25. So, negative 9.25 minus 5x sub 2. Alright? Gamay na natin i-distribute. Minus 5 times x sub 2 minus 5. Simplifying, we will have negative 9.25 plus 5 plus 5 times 5. Tama? Yung negative 5, distribute mo yung 5 doon. Okay? So, magiging positive. Okay. Minus 5x sub 2. So, tuloy natin. This will become 5 times 5 minus 9.25. So, 15.75. 15.75 minus 5x sub 2. So, hopefully, that is clear. Okay. Sige. Ito na yon, or ito na ngayon ang ating equation 3. Ito na yung equation natin for shear. Sir, paano gagamitin to? So, kapag gusto mo nang i-plot sa diagram, sa shear diagram or in moment diagram, palitan mo lang yung x sub 1. Take note nga lang, yung distance or yung x na gagamitin mo, from 0 to 5 only, dun sa unang cut. And from 5 to 10 lang para dun sa pangalawang cut. May nakalimutan pala ako, ilagay natin yung bilog. Yun, yung support. Yun, para alam mo kung nasan yung support. Okay? Sige, next. Summation naman tayo ng moment. Saan tayo mag-moment? Doon sa pinagputulan. So, equivalent niyan ay 0. Counterclockwise is equal to clockwise moments. So, about this point, ano yung mga counterclockwise? Ito. Right? Yung M mismo. Ano pa? Yung load na 15 and yung 5 kN meter. Ano yung mga counter or yung mga clockwise? Ito. Yung AY, tapos yung 80. Sige, lagay natin. So, counter muna. So, M plus 15, right? Ano yung distance niya? X sub 2 minus 5. Plus yung UDL. So, 5 kN times x sub 2 minus 5 times yung distance, tama? Which is, nasa centroid. So, x sub 2 minus 5 times 1/2. Simplify muna natin mamaya. So, equivalent niyan ay yung AY times x sub 2, which is yung AY ay 5.75. So, multiply natin sa x sub 2 plus yung 80.
Okay, so hopefully that is clear. So simplify natin. M is equal to 5.75 x sub 2 plus 80. So, ang gagawin natin, lahat ng kasama ni M sa left side, lipat natin sa right side. So, it will become negative 15 times x sub 2 minus 5 minus 5 times 1 half, 2.5, x sub 2 minus 5 squared. So, simplify pa natin. Simplify further. Distribute mo yung 15 dun sa loob. Itong sa 2.5, not necessary kasi kailangan mo pang i-expand if ever. So, ito lang, yung 15x sub 2 minus 5. Distribute natin 5.75x sub 2 plus 80 minus 15x sub 2 plus negative 5 times negative 15 ay 75 minus 2.5x sub 2 minus 5 squared. Okay. So, ano pa bang meron? So, yung ating moment function will become, so 5.75 minus 15, so negative 9.25, 0.25 x sub 2 plus yung 80 plus 75 is 155 minus, sige, expand na natin to para mas maganda i-simplify. X sub 2 minus 5 squared will become x sub 2 squared minus 10x sub 2 plus 25. So, kayo nang bahala. Siguro naman marunong na kayo mag-expand ng binomial. Foil method nyo lang. Yung foil, ganun, kaya nyo na yan. Sige. So, further simplify natin. So, M, kasama talaga to guys kapag mag-moment method ka. Function method. Plus 155 minus 2.5x squared. Right? Did we get this right? Yes? Okay. Negative 10. Negative 10 times negative 2.5 is 25. So, plus 25x sub 2 minus, tama? 25 times negative 2.5. 5 times negative 2.5. 62.5. So, simplify pa natin ulit. So, siguro last na to. So, negative 2.5x sub 2 squared. Nakalimutan ko lagi dyan. So, negative 2.5x sub 2 squared. Okay. Then, negative 9.25x sub 2 plus 25. Negative 9.25 plus 25. So, 15. So, positive 15.75 x sub 2. Then, 155 minus 62.5. So, 92.5 plus 92.5. So, lahat yan in kilonewton meter. So, ito ang moment function natin from B to saan yun? C. Okay, so sana malinaw. Yung isa-substitute mo dyan is from 5 to 10 only. I know this might be a lot to take in, but kailangan talaga. Pero may isa pa naman tayong method, yung area method. Okay, ituro natin yon after nito. Kapag sobrang hirap ng function, then you can do that one. I believe that is actually mas madali talaga. Pero gusto ko pa rin matutunan ninyo kung paano gawin itong itong function method. Kasi sa exam, hahanapin pa rin to sa inyo. Or hahanapin at least sa atin kung paano siya gawin.
Okay, so aralin nyo parehas yan. I believe naman magagamit nyo yung algebra or yung knowledge na makukuha nyo dito sa iba pang bagay. Trust me na lang. Okay, so let's say this one is the equation 4. Now, tuloy na tayo sa kasunod na part. Kompleto na yung equation natin. Pwede na nating i-drawing yung shear and moment diagram. Okay? Sige. Let us continue plotting the shear and moment diagram. So, lagyan na natin. So, di ba nung ginagawa, i-drawing mo muna yung beam with its loadings. Dito natin ilagay sa bottom. Ito si beam. Ito yung reactions. We have a UDL from midspan hanggang dulo. A point load, diba? This is 15, this is 5, this is CY, this is AY, and a concentrated moment sa left. Okay. Then, lagay tayo ng another line para naman sa shear. So, this is your shear. And 0 ang shear dun sa guhit. Another line para naman sa moment. This is the 0 moment. Okay. So, para mag-plot, so ang gagawin lang natin using the equation para dun sa 0 to 5 meters. So, this is 0, this is point B. This is point A. This is point C. Let's create a line from B hanggang ilalim. Yan. Wait lang po. Wait lang po. Expand natin. Yan. Tapos, gawin natin siyang dash. Ayo. Ano ba? Ayan. Okay. So, syempre, meron din sa dulo mamaya. So, okay na yan. Okay. Lagi pa pala natin sa dulo. Syempre, ako na to eh. Yan. Yan. Isa pa. Ayaw. And sige. So, from A to B, as we have created yung moment function, so ang gagamitin natin para sa shear is yung ito. Ito yung equation 1. And as you can notice, wala naman tayong pwedeng i-substitute or paglagyan na x sub 1 dito. So, meaning, di ba? From A to B, yes, constant. So, lagi tayo dyan, constant. And, oo nga naman, di ba? Ano bang nangyayari? Kung maalala mo, sabi, kapag mayroong point load, aangat, magkakaroon ng abrupt change, which is equivalent sa point load. So, yung AY natin ay 5.75. So, tama. Okay. So, dapat yung concept natin mathematically nagtutugma. So, tama naman. So, 5.75. Masyadong mataas. Babaan na natin. Mga dito lang. Yan. So, this is 5.75. And constant na siya hanggang midspan. So, bakit po constant, sir? Kasi wala namang load na pwedeng mag-cause ng change dun sa 5.75 na yan from A to B. Then, meron tayong another point load sa point B, which is 15. Right? Meron tayong another point load at that point. So, ano bang sabi sa atin kapag may ganyan? Yes, magkakaroon ng abrupt change. So, kung 5.75 yan, which is upward, so positive, dadagdagan natin ng 15. Eh, kaso pababa si 15. So, dapat negative. So, 5 plus negative, 5.75 plus negative 15, this is negative 9.25. So, tanggalin ko na to para lang alam mo kung saan galing yung negative 9.25. Ilalagay natin dito. Yan. So, this is negative 9.25. Okay? Then,
Para naman sa magiging behavior from B to C, knowing na meron tayong uniformly distributed load, di ba 0 degree to? 0 degree curve? Right? 0 degree curve. So meaning, dapat from B to C, ano yung magiging curve natin? Yes, a first degree curve, yung diagonal. So kung diagonal pala yan, ang problema na lang natin is kunin na lang natin yung value doon sa dulo, sa point C, which is, ano yung value ng x doon? 10. Diba? Kasi ang shear function natin ay ito, yung equation 3, and valid siya from 5 to 10. So yung dulo is 10. Kung diskumpiyado ka ngayon sa magiging shape ng iyong diagram, you are free naman na itry lahat ng length from 5 to 10. So 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun ang pinaka-surefire kapag hindi ka sigurado. Pero kasi sa example na to, alam naman ni Sir kung ano yung magiging shape. So sinabi ko naman, diagonal yan. So automatic, magka-create lang tayo ng diagonal line. Yan. So problema na lang natin, ano yung magnitude sa part na to. Okay? So substitute natin. Ito yung equation. Nakawin natin yan. Uy. Yeah. Paste natin dito. Uy. Yan. So, yung shear natin, substitute lang natin, V, and if X is equal to 10, so 15.75 minus 5 times 10, so 15.75 minus 5 times 10. So, 34, or negative 34.25. So, ito na ngayon ang magnitude ng ating shear diagram. So, negative 34.25 kilonewton. So, ito na yung shape ng ating shear diagram. Punta tayo ngayon kay moment. Sige, punta tayo kay moment. Dahil meron tayong concentrated moment sa A, parang point load, di ba? Anong mangyayari? Magkakaroon tayo ng abrupt increase. So, let's say ito na yun. This is 80 kilonewton meter. So, yung V is naka-kilonewton, si moment ay naka-kilonewton meter. Ilagay nyo na pala yung unit next time. So, nakalimutan ko yatang ilagay sa ibang video. So, ilagay nyo na lang kapag nagsasolve kayo para lang alam natin kung ano yung unit na ginagamit ninyo. So, kilonewton meter si moment. 80. Para hindi nyo na pala ilagay dyan. Yan. Kahit numbers na lang yung ilagay nyo, gets na natin. Okay, kilonewton yan. So, 80 due to the abrupt or concentrated moment at point A. Then, gamit na tayo ng moment function from 5 to 10, from A to B. Nasaan yun? Yung equation 2. Yung valid from 0 to 5 para makuha yung ating moment. So, dahil ang ating shear ay 0 degree, di ba? Horizontal to, parang UDL. So, kung 0 degree ang shear, ang moment ay magiging, yes, magiging first degree, yung diagonal. So, alam na natin. Okay, sir, gets na yan. Diagonal yan. Yan. So, ang problema na lang natin, ano yung height na yun? Nasaan point yan? Yun ang kukunin natin using the equation. So, nakawin na natin yung equation. This one. Remember, x sub 1 is 0 to 5. So, dahil yung dulo na ang gusto nating makuha, eh di dapat 5. Si x sub 1. So, m is equal to 80 plus 5.75. X sub 1 natin ay 5. And so, 80 plus 5.75 times 5. So, 108.75. So, yun na yung magnitude ng moment at the midspan. Okay. 108.75. And this one, ito na rin yung maximum moment natin.
So, baka pala i-try mo gamitin yung equation natin kanina for moment para makuha yung maximum moment. Hindi mag-work yan. Ang dahilan, napakasimple lang, hindi kasi continuous yung ating load. Putol ang mabubuo mong curve. Right? Kumbaga, from A to B, diagonal, from B to C, nakaparabola ka. So, kapag kumuha ka dyan ng maximum moment, mali yung makukuha mo. So, hindi mo pwedeng gawin yon if discontinuous ang iyong beam. Malaki ang chance na mali ang makukuha mong maximum moment. So, hindi ko naman nire-rule out ang possibility na makuha mo, pero hindi siya advisable gawin for these cases. Mas okay siya gawin if, tulad nung kanina, or nung nauna, yan, kapag ganito, isang load lang. Alright? So, anyways, okay. Saan na tayo? Yun. 108.75, then proceed tayo sa kasunod para naman from point B papuntang dulo. Dahil first degree curve ang meron tayo sa shear, then alam na natin that from point B hanggang dun sa dulo, it should be a second degree curve. Pangit ng drawing. Ano na ba gaganda yan? Okay, better. Pero sige, yan na yan. So, first degree ang nasa shear, ang nasa moment, second degree curve. So, lagyan na natin. Lagyan mo na lang 2 second degree. So, para alam natin. Ayan. Sir, bakit po pababa? So, di ba dapat mag-zero yung moment? Yung shear kanina nag-zero yan. O nga pala, hindi natin nabanggit. So, negative 34.25 na sa dulo. Di ba may point load tayo sa CY? Okay, recall natin, no? Negative 34.25 din yun. Yun, no? 34.25. So, positive siya, pataas. So, ima-minus mo yun. Okay? So, negative 34.25 plus yung 34.25. So, magka-cancel, babalik sa 0. So, yung moment, babalik din yan sa 0. So, i-try natin. Okay, i-try muna natin. Using this equation, ito. Yan. Try natin. Substitute natin yung x is equal to 5. Try natin. Okay, at x sub 2 is equal to 5. Dapat 108.75 pa din yung makuha natin. Kasi yung equation na ginawa natin from 5 to 10. So dapat same sila ng lalabas. Testing natin. Is equal to negative 2.5 times 1 or times 5 squared plus 15.75 times 5 plus 92.5. So, kunin natin yung moment from at this point sa 5. So, ang lalabas dyan, five plus 92.5. So, 108.75 din. And kapag ang tinry mo namang gamitin ay 10, ay, 10. Try natin. Para saan yan? Yung nasa dulo na. 10. So, palitan mo yung 5 ng 10 para yung makuha natin is yung nasa dulo. Ang lalabas dyan ay, yes, 0. Okay, ang lalabas naman is 0. Okay? So, ito na yung magiging shear and moment diagram natin, wherein yung maximum moment natin is nasa midspan, which is 108.75. Ayan. So, yan na yun. Yan na yung sagot. So, this is how you solve for the shear and moment, or how you draw the shear and moment diagram for this problem. So, another video ang gagawin natin. So, ang kasunod naman nito, yung isa pang method. Okay, doon kasi sa naunang problem, ay napakahirap i-apply nitong pangalawang method dahil magkapatong yung beam natin. Kaya hindi natin siya i-discuss dito. Yan. Baka lalo kayong malito kapag dito natin i-discuss. Kasi meron tayong trapezoidal loading. Mahirap yan. Applyan ng isa pang method. So, yung isa pang method, ang tawag doon ay area method, wherein, ang gagamitin lang natin is yung area. Yung area ng mga loading para mabuo yung shear diagram, and yung area ng shear diagram para mabuo yung
moment diagram. So, lahat ito ay galing sa calculus. As you can, hopefully napansin nyo, that if we integrate or differentiate yung moment, nagiging shear, and so on and so forth. So, doon lahat related yan sa calculus. So, hindi na tayo magda-dive deeper doon. But, ito lang mangyayari dyan mamaya. Kukunin mo yung area, may makukuha tayong moment. So, same lang yung makukuhang sagot. Then, nasa sa inyo na kung ano yung gagamitin niyo sa panghabang buhay. But I feel mas magugustuhan niyo yung area method, mas madaling i-apply yon. However, hindi niyo pwedeng kalimutan tong shear and moment function method kasi nga, sa exams, hahanapin yan. Diba? Wala tayong magagawa. Okay, so see you sa kasunod na problem or second part using solving the same problem using the area method sa shear and moment diagram. Hello, so tuloy natin. Ito na yung drawing natin si shear and moment diagram using the area method. So, previously, na-solve na natin si AY and CY, kaya isusulat na lang natin siya dito. Ito si AY, which is 5.75. And then si CY is equal to 34.25. So, they are both upwards. So, first, let's draw yung beam. Diretso na tayo sa shear and moment diagram. Yan. Ito si beam, maybe expand. Dito natin ilagay sa right. Alright. Meron tayong moment. Okay, this is point A. Yung gitna ang point B. Ang dulo si point C. Meron tayong reactions. Let's call this AY. Reaction sa C. Let's call this CY. Then, meron tayong UDL. Then, a point load. So, this is 15. This is 5. This is 80 kilonewton meter. Hopefully, okay na. Okay, from A to B is 5 meters. From B to C is 5 meters. Let's put lang yung ganito din, you know. Hey, sabi sa'yo. May improve tayo eh. Yan eh, may improve tayo eh. Hindi pwedeng hindi tayo may improve. Para lang nakapantay, para lang pantay ba? Ganyang bagay. Yan. Yun. Para naman may ano tayo, may self-growth. Okay, tapos drawing tayo ng isa pang line para naman sa shear. Siguro dito banda. And banda dito naman sa kasunod, ang moment. Ayan. Pwede na siguro. Pwede na mag-asawa. Okay. Sige. So, para sa area method, of course, tatandaan mo yung mga concept na na-discuss natin earlier. Diba? So, aware naman na tayo sa mga yon. Kung kailan biglang mag-i-increase, diba? Yung kapag may point load, may concentrated moment, yung mga sign convention. So, lahat yan dapat maalala natin or magamit ninyo. So, paano natin drawing ang shear diagram? May reaction tayo sa AY na pataas. Anong sabi? Abrupt change. So, mag-aangat din tayo dito ng equivalent load. So, 5.75, which is si AY. So, sa part na to, or sa method na to, ang ginawa lang natin, kinuha natin si reactions. Diba? Yung palang ginagawa natin ha, although hindi natin ginawa dito kasi nakuha na natin kanina. Pero sa area method, pagkakuha at napagkakuha mo ng reaction, pwede ka na sumabak sa bakbakan. Drawing mo na agad. So, lagay mo. Yun, 5.75. Tapos, pag may kailangan ka pala na hindi mo na-solve, doon na lang i-solve. Basta pag nakuha mo yung reaction, pwede ko nang dumiretso sa pag-drawing. Sa sunod mo na problemahin kapag may kulang pa. Okay. Then, shear lang to. So, from AY papuntang B, mayroon bang load? Mayroon bang point load? Mayroon bang anything? Wala.
Wala. So, kung wala pala, hindi magbabago yung shear. So, constant lang siya. So, kapag mag-area method ka, parang may kasama na din siyang instinct. Pero, basta kapag walang load, walang change ng loading, anything ba, walang nangyari, ibig sabihin, ang shear mo, wala ding mangyayari. Dire-diretso lang. Ganun lang yung ano dun ganun lang yung diskarte. And syempre, dahil meron tayong point load sa point B, stop. Stop yung horizontal. So, 5.75, so shear at B. So, shear at A is equal to 5.75. Shear at B is equal to 5.75 plus, dahil pababa yung 15, negative 15. So, tandaan nyo yung sign convention ha. So, negative 9.25. So, ibig sabihin sa point B, ang shear natin, bababa mula sa 5.75 hanggang, yun, negative 9.25. Then, from B to C, or from C na lang sa C, anong gagawin mo? I-add mo yung area. Kung point load yan, edi same lang sa ginawa natin dito sa nauna. Mag-add lang. Pero dahil area yan, UDL yan, okay? I-add mo lang yung area. Yung area nung UDL. So, kung triangle yan, di area ng triangle. Kapag trapezoid, di area ng trapezoid. Ang problema mo doon, may hirapan ka sa pagkuha ng moment. So, ito pala ha, kapag trapezoidal ang loading, tulad ng nangyari dun sa unang problem, at gusto mong gawin si area method, ipaghihiwalay mo yung, sana ba yun? Sorry ha, yan. Hindi pa pala yan. Saan na yun? Hindi ko makita. Ayan. So, kapag trapezoidal ang loading, tapos gusto mong gamitin si area method, ikaw ay maghihiwalay. Ipaghihiwalay mo yung triangle and yung rectangle doon. Kapag kasi pinagsama mo yun, palpak yung magagawa mong moment equation. So, sinasabi ko na agad sa inyo in advance, palpak yung mabubuo nyo doon. Okay? Kapag mag-area method kayo. Kapag kinuha mo yung area, kumbaga, kapag kinuha mo yung area, mali yung makukuha mo. So, dapat ipaghihiwalay mo yung dalawa. So, kunin mo yung area separately, yung area para dun sa rectangle and yung area para dun sa triangle. Tapos, ipag-add mo na lang sila sa dulo para naman mabuo mo yung moment diagram. Okay? So, tandaan ha, kapag trapezoidal, ipaghihiwalay nyo. Pero kapag ganito naman, go lang, diretso mo na. So, ano yung area niyan? Papakita natin. So, negative 9.25 plus. Pero dahil pababa yun, di ba? So, minus din, negative din siya. Hopefully, malinaw. So, lagi kayong plus. Kapag default yun na yung plus, maglagay na lang kayo ng negative sign kung pababa yung load. Kapag pataas, hindi positive pa rin. So, 5 times distance. Di ba 5 yan from B to C? So, yung shear natin at C should become negative 9.25 minus 25. So, negative 34.25. And dahil UDL yung nasa B papuntang C, so alam na natin na yung magiging shape or yung magiging behavior ng line natin is nakadiagonal or first degree. Okay, parang sobra siyang nakatagilid. Masyadong malapit din sa isa. Ganito lang. Yan. Okay? So, itong UDL, 0 degree. So, sa shear siya ay first degree. So, this is negative 34.25. And obviously, di ba mas mabilis? Grabe yung ibinilis natin kumpara dun sa naunang method. So, ayan. Okay na tayo sa shear. Punta tayo sa moment. So, para naman sa moment, shear moment. Para sa moment, shear kilonewton. Moment, kilonewton meter. So, para sa moment, kunin mo yung area nung shear diagram.
But first and foremost, mayroon tayong concentrated moment sa A. Ilagay mo muna. So, dahil yan ay, ano to? Magkakos siya ng alin? Hindi pala natin na-consider, baka pala nalilito ka. Di ba magkakos siya ng smiley? So, imagine mo, ito yung beam. Ito yung beam. Na ganon. Di ba? So, igaganon niya yun. Okay, magkakos siya ng smiley face. Or kung nalilito ka pa rin, balik ka dun sa beam sign convention natin. Nasaan yung beam? Okay, ito. Ito yan. Ito yung tinutukoy natin. Burahin ko lang to. Gusto ko kasi malinawan kayo sa sign convention. Kasi marami nagkakamali dito. Laki natin. Ayan. Doon sa problem kasi natin, walang cut. So, baka mahirapan kang ma-identify. Di ba walang cut? Pero ganito na lang. Isipin mo, dito ka na mismo nag-cut kung nasaan yung moment. O, ano tong beam na to? Nasaan to? Di ba nasa right? Okay? Yung mismong beam, nasa right siya ng moment. Saan ang kamukha niyan? Ng buong scenario na to. Itong buong figure na to. Ano yung kamukha niya? You know, ito yung kamukha niya. You know, yan. Itong nasa right. And so, sana malinaw sa inyo, ha? Positive. Diba? Sabi natin, positive yung ganyan. Okay. So, baka kasi malito ka eh. So, positive siya. So, hopefully malinaw. Tingnan nyo lang yung figure. Ano yung kamukha niya? So, sa una talaga, medyo nakakalito yan. Pero, I'm hoping that as you solve more problems, masasanay naman yung mata ninyo. Kasi hindi naman magic yan. So, pasanayan lang yan. So, meron tayong positive. Ay, ano ba yan? Positive. Sorry na. Sige, pwede na yan. So, ito ay 80. Alright? Then, dahil 0 degree yung shear, oo, gets na yun. Sir, automatic na yan. Hindi ko nang tanong sa nanay ko. Yo, diagonal yan. So, ang tanong na lang, ano to? Alright? Sige, burahin muna natin yung mga asungot sa gilid. So, ganun pa din. Area method. Okay? So, moment sa A, automatic, di ba? 80. Nasolve na natin eh. So, moment sa B is 80 kung ano yung moment sa A plus yung area ng shear diagram natin from A to B. From A to B. So, 80 plus. Sir, kailan ko po malalaman kung positive or negative yung magiging area? Tingnan mo yung mismong drawing, yung diagram. Nasaan ba siya? Above ba siya nung 0? Di ba 0 ito? Yung guhit? Above ba or underground? So, kung above, edi positive. Kung nandun sa ilalim, edi negative. So, plus 5.75 times, ano nga yung distance from A to B? 5. Yo. So, 80 plus 5.75 times 5. So, 108.75 kilonewton meter. Wala na, finish na to. Yo, pwede mo nang ibalita sa kabarangay mo, marunong ka nang kumuha ng shear and moment diagram. Next, moment tayo sa C. Moment sa C equals. Dahil ang moment sa B to C, or yung shear from B to C ay first degree, guess na natin na papuntang C, di ba? Alam mo na. So, this is second degree. And we expect it na bumalik sa 0. So, the moment sa C ay 80, or 108.75, minus, or plus muna, plus, negative. O, bakit? So, para makuha ang moment sa C, yung nasa dulo,
So, mag-start tayo kay B. Doon tayo natapos, di ba? Yung pinakahuli. And 108.75. So, from B to C, meron tayong area. Kaso nga lang, nasa ilalim siya ng 0. So, dapat, yun na, doon galing yung negative. Sir, trapezoid yan. Di kunin mo yung area ng trapezoid. Diba? So, minus, anong area ng trapezoid? 1/2 base times height. Base 1 plus base 2. So, 9.25 plus 34.25. Ginawa ko na siyang absolute value ha, para hindi na kayo magkalituhan sa sign. Baka ilagay nyo negative 9.25. Pag minultiply nyo yan sa negative 1/2, magiging positive yan. Okay? Times 5. Okay. Okay ka na? Okay, sige. So, kunin na natin. So, dapat 0 yan. Pag hindi 0 yan, may maling ginawa si sir. Ganun lang kasimple yun. So, dapat magsi-0 ha. So, 9.25 plus 34.25 times 5. Ayun, 0 naman siya. Sige, thank you. Yan. 0. Tapos, nakita mo? Ganun kadali yung area method. Wow. Amazing. Okay, so ganito lang yung area method. Okay, so meron pa tayong kasunod na example. So, solve lang tayo ng solve ng maraming example hanggang maumay tayo. So, thank you so much class for listening. So, good luck sa inyong studies. Bye-bye. Kapag may tanong pala, huwag kayo mag-hesitate magtanong ha. Sige, sige. Sige na, sige na. Ako na. Good now. All I need you.